magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. Ito pong vlog ko ay hindi lang po isang bansa. Marami pong bansa, iba't iba pong bansa at iba-iba rin pong trabaho abroad. So, hindi po ako yung sponsor ng mga agency. Ito po yung mga in-applyan ko before o isa po sa alam kong in-applyan ko before. Na yung iba po nakaalis naman po ako, yung iba kasi nauna sila kaya napaalis nila ako. Pero yung iba in-applyan ko naman talaga. So marami kasing nag-aabang sa akin. Marami nagtatanong regarding po sa pag-apply. Pasensya na po yung aking wifi laging mahina kasi nga po iba po yung klima ngayon dito sa autumn na po dito sa Hong Kong. Pa-winter na rin po, and then marami kasi sa akin nagtatanong regarding po sa agency. So meron po akong alam na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So maswerte po tayo, meron pong isang nasa Pilipinas. So, anim. So, wag po sana kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking video para po wala po kayo makaligtaan na information regarding po sa agency, na legit agency po sa papuntang Turkey. Kung kayo po ay gusto nyo pong mag-apply bilang isang kasambahay sa bansang Turkey. So, yun po. So, bago po ang lahat, marami kasing nagme-message sa akin. So, iba po kasi ang trabaho sa Turkey. Hindi po siya kagaya sa Hong Kong na marami pong stat at holiday. So, sa Turkey kasi, ang holiday nila is once a week. Hindi kagaya dito sa Hong Kong na once a week ang day off at meron ding statutory. So, kagandahan kasi nito, pwede kang dumuti. So, pwede rin namang hindi. Nasa yun naman. So, sa Turkey din, ganun. Depende kung pag-dutyhin ka ni amo or hindi. So, estimated ko kasi ang bayad is $50 per day off. So, kung sa isang buwan is 4 na beses mag-day off, so meron kayong $200. So, ano yun? Malaki kasi ang sahod sa Turkey. Sa totoo lang, 900 USD, pero yun kasi nasa kontrata, pero depende rin sa offer ni amo. So meron pa lang na sinasabi na ni amo na 1,000 USD ang sahod mo or 1,300, depende kasi sa amo, hindi siya pare-parehas. Di naman sila sumusunod sa kontrata na gano'n yung sahod totally, kasi iba talagang amo is galante. So keep in mind na hindi lahat ng apo is galante, lalo-lalo na po sa pagkain. So, kung sa abroad po ay may mga mararamot na amo, doon din po sa Turkey. So, marami din po nagiging illegal, kinakat nila yung kanilang mga kontrata dahil nga po unang-unang kulang sa pagkain, kulang sa pahinga, kulang sa tulog, overwork, haba ng oras ng trabaho, ng oras. So, lahat naman po ng bansa, basta po OFW kayo, talagang kulang talaga sa tulog at lalo-lalo na kulang sa pagkain. So, mas mainam kung talagang desidido kayo, mag-provide kayo ng sariling pagkain. Kasi kagandahan naman dito, may mga allowance kada off. Kagaya dito sa Hong Kong, maraming day off, pero ikaw magpo-provide ng allowance mo, yung panggastos mo sa day off. Dito kasi sa Turkey, bibigyan ka ng panggastos talaga. So, yung mga details na ilalagay natin regarding po sa legit agency dito sa Turkey or dito sa Pilipinas. So, WhatsApp po, kailangan nyo pong install ng WhatsApp sa inyong mga application, Android or Apple. Kung ano naman po yung inyong hawak na city. Kung interesado po kayo mag-apply at matiising kayo kapag mahabang pasensya nyo. Meron po ritong first timer. So, good news po, meron na po tayong first timer na tinatanggap sa Turkey at meron din po mga ex-abroad syempre. So, ang kagandahan po nito, kung gusto niyo po talagang mag-apply,
So, ilalagay ko po yung mga agency at number po dito po sa baba. So, wag po kayo mag-i-skip ng kahit na anuman po sa aking video. So, madalas kasi nakakatanggap ako ng comment na nasan daw yung agency, samantalang na ilalagay ko naman po rito sa vlog ko yung mga agency. So, nag-i-skip po siguro kayo, kaya hindi nyo po nakikita. So, possible nyo po talagang hindi makikita yung agency pag nag-i-skip po kayo. Kaya sabi ko po na wag po kayo mag-i-skip. So, uunahin ko po, kung kayo man po ay interesado bilang isang helper, nanny sa bansang Turkey, ang mga legit agency ay nandito po. So, uunahin ko po yung Excel Agency. Yung kanyang number po sa WhatsApp is +90 5334559776. Yung susunod naman po natin na agency is Nuno Agency. So, dalawa po yung number niya, +90 5435260676 plus 90 5609029784. Yung isa naman pong agency is Pera Agency, +90 5437 383507. So, yung mga number po nila sa WhatsApp, no? Kung kayo po ay magsisend ng inyong mga video, kailangan nyo pong panoorin ng 2 to 3 times para po hindi po paulit-ulitin po sa inyo. Philippine Libakisi, +90 5306 326690. Gelesles, ito po yung nasa Pilipinas, +63915, Globe siguro to or TM, 3441016. And then, yung pinaka-last natin is Vega Agency, +90 5496 6036 06, saka +90 55 34950652. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po na legit agency. Yung isa po is nasa Pilipinas po. Currently nasa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko, si Ma'am Gelesles is nasa Lucerne. Lucerne ba yun? Parang, hindi ko sigurado, pero pwede nyo po siya i-message kasi yung nasa FB naman po niya, pwede nyo po siyang i-message bago po kayo mag-send ng mga video nyo. Siguraduhin nyo po na nasa Pilipinas po kayo or 1 week bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Siguraduhin nyo po na ang sisend nyo pong mga video sa kanila para po maipasa nila at maging merong pagpilian yung mga employer po dun sa Turkey ay talagang malinaw yung pagkakasabi nyo, maliwanag, nakasmile po kayo, malinis at white background, malinis yung background nyo, taka white t-shirt, plain na white t-shirt lang po. Wala pong makeup, walang earrings, walang kwintas, walang makeup. So, normal lang po yung inyong, syempre yung itsura pag-apply ninyo. Saka make sure po na malinaw yung pagkakasabi ninyo, maganda yung background, malinis at maganda yung video. Hindi po pahinto-hinto or kailangan malinaw po para ma-send ng maayos. Bago nyo po i-send sa kanila, i-reviewin nyo po muna yung sisend yung video sa kanya. And then, mag-abang-abang lang po kayo. Every 2 to 3 times a week, pwede po kayong mag-update kung kamusta po yung inyong resume na pinasa, yung mga video po doon. So, yun lamang po. Yung 6 na agency, pwede nyo pong kontakin sa WhatsApp lang po. Pero si Ma'am Gelesles, pwede nyo po siyang makontak sa FB. Pero meron na po siyang WhatsApp, kaya pwede nyo po siyang kontakin doon. Mag-send po kayo ng inyong video kung ready na po kayo. At pag-isipan nyo po ng maraming beses kasi ang trabaho po dito sa abroad, lalo-lalo na po sa Turkey, ay hindi madali. So, iba-iba po tayo ng amo, hindi po natin pwedeng ipare-parehas. Kung yung iba swerte at ikaw malas, yung sinasabi nilang malas sa amo, tiisin. Kasi 2 taon lang naman yan. So, mas mainam na
alagaan nyo yung inyong mga kontrata kasi maraming illegal doon na once kasi nakinat nyo yung kontrata ninyo, magiging illegal kayo pag hindi kayo nakahanap kaagad ng amo. Sad to say, kayo ang magbabayad ng inyong mga flight ticket. Hindi kagaya dito kasi sa Hong Kong, once na break contract kayo, on the spot o binirate kayo ng kinat nung amo nyo yung kontrata, and man doon, sagot ni amo ang magiging flight ninyo pa uwi. At meron kayo allowance na 100 or 200 HKD. Tapos kung magkano yung pinasok, kung ilang araw yung pinasok ninyo. Pero kung in-on the spot kayo ni amo, siya yung magbabayad ng isang buwan. Tapos yung pinasok ninyo. Maganda kasi yung rules dito sa Hong Kong. Hindi kagaya sa Turkey. Ang kagandahan kasi sa Turkey, malaki talaga yung sahod. Malaki din naman yung sahod dito sa Hong Kong. Kaso, mas malaki ang sahod sa Turkey. Maganda kasi dito sa Hong Kong, maraming stat holiday. Sa Turkey kasi once a week lang. Magkakaroon ka lang talaga ng mahabang holiday kung nasa bakasyon si amo. So, yun lamang po. Sana ay nakatulong ako sa inyo. So, good luck po sa mga papuntang Turkey at yung mga mag-a-apply papuntang Turkey. So, alagaan po ninyo yung inyong mga papel. Ano po? So, yun po yung magiging advice ko sa inyo. Maraming salamat po.